And then, kasi syempre magbubukan wala ka pang pera. Kasi yun po yung nagpe-libre yung accommodation doon, lahat ng conference libre. So, ang ipoprovide lang yung fare. Tapos sabi niya, magsasend daw siya ng, pwede kami mag-raise ng fund para sa airfare namin. And then, nag-raise po kami, sabi ko, Lord, bahala ka na kung kalooban mo, ma-reach namin yung amount na aming tinatarget. Tapos nang medyo hit. Sabi ng Ate Dina, Ate, yun, nagpabook na kami, pero wala pa rin yung pera. Ang galing ko na Lord kasi, sabi niya, sige, ibubook muna namin kayo. Yun, then to follow yung pera. And then, praise God kasi nabayaran namin siya sa araw na sinabi sa amin Ate Dina. Kaya yun, thankful po sa Lord. And then, yung isang challenging pa po, kasi 1 week before, nagkasakit kami lahat. Grabe. Hindi lang siya simpleng sakit eh. Alam mo yung tipong nakakaumay na yung virus na ayaw namang umalis. Tapos, salin-salin, lahat. Parang hindi mo kayo umalis, bagay ganito. Ayun. Sabi ko na Ate Dina, pwede bang ipa-transfer? Sabi yung book na i-book ko, sabi niya, pwede naman. Pero pray pa tayo kasi may 3 araw pa. Tapos si Jai, at that time, hindi pa masyadong kumakain. Sabi ko, uy, may gulay. Parang hindi ko talaga kayang iwanan. Tapos, Wednesday po, Friday ay flight namin. Sabi ko, naghanap na ako. Sabi ko, hindi. Decidido na akong i-transfer sa iba. Sinabihan ko si Marie, ayaw ni Marie. Nag-chat ako kay Jenny. Gusto na Jenny. Kaya nag-conflict sa kanyang schedule yung pag-uwi. Pangatlo, nag-chat ako kay Kuya. So, bakit mo ba hindi si Kuya? Available naman siya and wala siyang sabit. Puro ako sabit. So, yes, nag-yes siya. Nagpaalam, sabi ko, pero ipapaalam ko muna kung pwede. Nagpaalam ako, sabi dapat daw ay connected sa crew. Sabi ko, sabi niya, ate, yung ticket mo, sayang. Sabi ko, pwede daw i-transfer sa ate, hindi. Hindi na yung pwedeng i-transfer, sabi niya. Sabi ko, magtatapon ba ako ng 5,800? Sayang yung airfare. Tapos, yung hati yung isip ko sa mga anak. Ayun, tapos Ate Dina, hindi na nag-reply sa akin. Sabi niya kasi pwedeng i-transfer. So, wala akong kaisipan ita-transfer pa ba? Kasi at that time, pwede maghanap na si Pastor Oli ng kahalili ko. Kasi sayang yung slot ko eh. Kasi 4-star hotel po kasi pinuntahan namin. And then, package na po yung lahat. Parang basta ang ganda lang nung conference mismo. Tapos sabi ko, Lord, ako ba talaga yung pinapapunta mo? Pinapapunta mo talaga kasi feeling ko pag nadoon ako, hindi ako mapag-concentrate. Yung gano'n. Pero Lord, kung pinapapunta mo ako, bahala ka. Bigyan mo ako ng peace. And by faith po talaga, humakbang, kung papaano yung mga bulinggit, alam mo yun, parang laking kasalanan, parang feeling ko, laki na kasalanan magagawa ko sa family ko, sa tagpong yan. Pero yun nga po, binigyan ako ng confidence ng Lord during that time. And sabi ko, Lord, by faith to, ini-entrust ko sa iyo ang lahat. And then, siya yung bahala sa mga bata. Yung pera po namin, ayan, sakto si Kuya nandyan. And then, si Pao, siya yung magluluto. Kinausap ko, ang dami ko ng sabi ko talagang bothered ako kung go o hindi. Si Shen, kinausap ko yung mga laki. And then, praise God kasi, kumbaga nag-agree sila na sa set up. Ayun. Kasi kung hindi po walang ganon, hindi talaga kayo makakaalis. And then yung amount pera namin, saktuhan. Pero hindi ko pala natansya. Yung mula doon sa airport hanggang doon sa 700. At wala yun sa budget. Tapos sabi ko, paano na tayo sigbiyahe na? Nandito na basta yung airport, okay na yun. And then, ang inisip namin, magkakape kami ng maga, tapos magbibiskuit kami. Yung yung paraan ng pagtitipid para lang makasurvive kami doon. Bigyan nung madaling araw, nung nasa Mactan kami,
may day ako, nakita ni Kuya Samuel. Sige Sam, kasama ni Pastor Kaloy. Sabi, nakita kayo. Kami papunta kami dyan. Ganon. Tapos, ang sakto po ng lahat. Then, kasi malulubat na ako Malulubat na ako. Sabi ni Kuya Samuel, pupunta daw sila. Ganon. Then, nagkakahanapan kasi mag-check-in pa sila Pastor Kaloy. Nagkita sila ni Pastor Pabs kasi nagpa-CR. Binigyan siya ng 1,000. Diba? May pagkain na tayo ngayong umaga at may tanghali. Tuwa na mo kami. Tapos sabi ni Kuya Sam, nakapag-check-in na kami, nandyan pa ba kayo? Kasi kami, bumili na kami ng ng almusal. Bibili na kami. Sabi pa, suwag dyan. Parang gusto ko, kasi wala na kami kain ng matino ng gabi. Sige, baka tayo hindi baka patuloy ang pagkasakit kami. So, hanap tayo ng matinong pagkain. Sabi ni Kuya Sam, nandyan ba kayo sa labas? Sabi niya, po, nandito pa kami. Siya, lalabas kami. Sabi ni Pastor Pat, bakit pa tayo lalabasin? Binigyan na tayo ng pera. Sabi niya, hindi ko alam, basta maghintay na lang tayo dito. So, to make the story short, nagkita kami ni Pastor Kaloy. Sabi niya, kain tayo. Sabi ko, Ninang, may binigay ka na? Sabi niya, di, tara, doon na tayo. Dinala kami sa Shakey's. Tapos pagdating sa Shakey's, sabi niya, may lunch na ba kayo? Sabi ko, ay wala, hindi pa po kasama yung doon. Parang ganun. Sabi niya, ito yung galing din sila sa Camotes Island kasi. May hotel din sila. Yung pinak sa kanilang pagkain, ibinigay sa amin. So, yung galing ko ba ng Lord, nakakasabi ko, yung provision niya. And then, nung doon na kami, may nag-chat sa amin yung kapatiran. Sabi niya, huwag kayo mahiya sa amin magsabi kung wala. Hindi naman, kakahiya din naman. Pero sabi niya, bigyan mo sa akin yung Gcash number mo. Sige, nahiya pa. Pero ito yung Gcash number ka talaga. Ayun ba yung nakaka-amaze lang, pag pinapunta ka talaga ng Diyos, sagot niya lahat Yung iiwanan namin, yung provision, sagot niya. And then, nung matatapos na yung conference, sabi niya, may nag-apog pa sa amin ng 1K. Sabi niya, alam kong yung budget ay, parang ganun. Pangdagdag daw sa budget kasi lilipat kami ng hotel. Gawin yung hotel na pinuntahan namin, nag-around 12K yung isang gabi. Ay, ang hirap naman nung matulog. Parang hindi ako makatulog pag kami niya magbabayad. Pag sila magbabayad, masarap ng tulog. Pero pag ako parang hirap matulog mang gano'n. So, doon kami sa 1.5. Naglilipat kami ng 1.5 isang gabi. Ayun po. Kaya po, yun, nangyari ang lahat. At, ito pa, yung earnings ko kasi, yun po yung sa conference mismo, nakaka-amaze ang Lord. Bawat isa ay part ng global mission. And kami, mag-asawa during that time, isa sa pinili na mag-testify about sa global church movement. Mag-testify nga po kami doon. And praise God sa lahat, praise God. Di ko ba isa-isa, basta purihin ang Diyos. Nakapagpahinga din kami doon. Inisip namin ihabol si Jai ng booking. Kailangan mahal ng booking na ni Jai kasi 2 days before na lang. Pero naisip ko din, kung kasama si Jai, hindi kakayanin ang biyahe. Talagang ang hirap ng biyahe. Kaya talagang perfect yung will ng Lord. At isa pa po ito, sa gusto kong testify, sorry na. Yung pag-uwi namin, grabe, may gulay. Ang alam ko mo kasi, 9:20 ang aming flight. Tapos malulubat na ako. Then, sabi ko kay Pastor Sai, anong flight number natin? Ang binigay niya, yung old ticket, yung old namin na boarding pass. Ako kampante. 9:20. Kasi bago ako nagtanong na kay Dina, bago kami nag-check-in, 9:20 daw. Tapos, walang mag-a-appear na yung flight ba? Walang flight number. Walang mag-a-appear. Kasi ko, nagtanong ako dun sa
Siya, ano mga nadidelay po talaga kasi lalo masama ang panahon during that time. Pero mahigit na yun, 8 nasa 9 o'clock na yun. Natulog ako. Pero kasi, nag-charge muna po kasi low watt ako. And then sabi ko, okay na yung charge. Yung charge. Sabi ko, yun nakapag-chat po ako. Nag-chat ako sa Living Word, nagpa-pray. Kasi ang iniisip ko baka kami makansal yung flight. Tapos kung kailan pa kayo makaka-uwi, yung parang ganon. Tapos sabi ko, Pastor, send mo sa akin yung boarding pass na sinad ni Ate Dina. Sinad niya sa akin. Sabi ko, akala ko ba 5J553? Eh bakit 5J574 to? Tapos tinignan ko yung tinignan ko yung sa monitor. Ay, wala na tayo. Ibang gate na kami. Nandun kami sa gate 11, eh dapat nasa gate 10. Tapos pumunta ako doon, sakto yung may kasama din crew na same kami ng flight. Siya, ate, ng flight number mo. Siya, ito, nag-flight, ito ka na. Sige, ito ba delayed? Sabi niya, ay, boarding na to. Papasok na, parang papasok na doon sa plane. Kaya po, ang bilis ng chat ko, boarding na po kami. Kasi parang naliligaw kami. Pero itong nakaka-amaze doon. Kasi 8:20, kasi 9:20 hinihintay ko, sabi ko wala pa rin. So, super delayed talaga. So, siguro yung mag-quarter to 10 or 10 yung Sobrang akong na-amaze sa Lord. Kasi, pinadelay niya yung flight. Kasi kung hindi, iwan kami. Tapos alam yun, panibago ba yun? Panibagong booking na naman yun. Iwan kami. At hindi ko talaga maintindihan. Sabi ko, ano nangyayari? Bakit nabago ang flight? Nabago gano'n. Tapos hanggang nasa plane na kami. Sinabi ni Pastor Sai sa akin, ay akala ko Ate Ann, ang hinahanap mo yung dating boarding pass. Sabi ko, di, flight natin ngayon kasi ganito yung paalin. So yun, sorry naman siya. Ayun po, pero yung bang thought na yung delay sa iba, or pwedeng yung delay sa iba ay nag-cause sa kanila ng, bakit delay? Parang yung convenience. Pero grace sa amin. Parang hinintay kaming ma-realize ang lahat. Anong ma-realize namin? Pasunod-sunod na lang kami doon sa flow na natuon na pala. Kaya purihin po ang Lord, ang great ng God, and wow, praise God po for everything. Patuloy kayong gustong pagpalain ng Diyos para kayo'y parang isang maging mabungang puno na magiging pagpapala sa iba. Yun po lang yung sobrang naka-amaze sa akin na gusto ng Diyos na maging pagpapala ang iba sa marami. So, of course, madaming pagpapala po akong tinanggap talaga, kaya lang po lang yung oras natin. And alam niyo po ba dun sa testimony na nangyari, ang daming nalapit sa akin, nabibless kami sa inyong church. Then, noon po, 2 days pagkatapos ng pagpunta namin sa Cebu, may retreat po yung buong Quezon ng mga churches, ng mga pastors. Ang dami pong nagsasabi sa akin, nakaka-bless ang inyong church. Yung ang daming na nagkukumit mag-full time sa paglilingkod sa Panginoon. Tapos bago po ako umalis, tinabihan ako ng isang pastor. Sabi niya, pwede bang, inaanak ako nun, sabi niya, inaanak, pwede bang bigyan mo ako ng isang manggagawa? Sabi ko, 4th year pa po sa Everga yung isang kandidato. Patatapusin po muna ng Panginoon yun. So, baka kung may gusto mag-full time, kailangan na po sa Buena Vista, Quezon. Naka-ready na po ang inyong gawain doon. Anybody po, kung hindi po sa mga kabataan, ay sa mga katatayan, meron yan, di ba?
sa mga kananayan, baka pwede po full-time pioneering ministry. So, yun lang po muna. Kasi ang dami, haba na natin eh. Haba naman natin oras para so may mahalaga na pupuntahan tayo nila. So, Jenny, baka gusto mo, kahit 2 minutes, may testify ka. So, unahan. Sige, 2 minutes lang. Ayan. So, praise God po kahapon, naging part din ako nung retreat ng mga pastor. Dahil doon parang naramdaman ko na talaga worker na ako. Tapos yung isa pa kahapon kasi, pinag-attendance ako ni Pastor Arman. Ang ilalagay ko talaga sa address, Tayabas. Pero nakita ko kay Pastor Sai, Candelarias. Ano lalagay ko? Sabi ni Pastor, sige na, ilagay mo na, Katanawan. Tapos kahapon po, may lumapit din sa akin na dalawang pastora po ba sila o asawa ng pastor? Na parang humingi po sila ng tulong sa San Narciso at San Andres para sa mga kabataan doon. E di parang, ay privilege po, na parang magamit sa Bundok Peninsula. Parang yung beauty ko pala pang bundok pala. Ayun. So, ayun, may contact po ako sa kanila. Pag kailangan po nilang assistance sa mga youth doon, ay willing po ako na magbigay ng oras. Another thing na napansin ko po ay kahapon na-observe ko, yung mga pastors pala po natin matatanda na. So parang thinking ko, kumusta na kaya yung kapalitan ng mga to? Parang ganun. Parang dapat po merong inline na kasunod. Nasaan na kaya yung mga kasunod? Ayan. Sa mission naman po, okay po sa Katanawan. Prayer ko tuwing umaga, Lord, bigyan mo ako ng energy. Bigyan mo ako ng smile para sa mga kabataan na to. Bigyan mo ako ng puso na mararamdaman nila that you're special. Bigyan mo ako ng puso na maging interesado talaga sa buhay nila kasi doon po magsisimula. Tapos yung naging struggle ko po ito na-identify ko ay 3. Una, yung walang pasok ng August. 9 days lang ay pinasok ng estudyante for the month of August. Pangalawa, yung ulan. Pag yung umulan po ay hindi talaga makapag-function sa kubo kasi open siya. Mapapasok talaga ng tubig kapag umulan. Pangatlo, yung sarili ko. Kasi ididil ka talaga ng Lord. Kapag mission, ididil niya hindi lang yung mission, kundi pati yung worker mismo. So everyday ay may battle tayo. Para parang may ganun. Inaayos ka pa rin along the way. Tapos, pero yung goal ko po ngayon doon ay, yun yung pinag-usapan namin ni na Pastor kahapon, yung person of peace, na parang mahanap ko yung mga yun. May mga na-evangelize po ako for the month of August at parang may binibigay naman ng Lord na hint kung sino yung mga tao na yun. Pero hindi mo magiging madali. Kasi yung person of peace na yan, hindi naman talaga yan kadalasan mukhang person of peace. Kagaya na lang sa aming, sa aming testimony, sa aming karanasan. Couple of years ago, hindi po kami mukhang person of peace. Baka kami mukha pang person of war. Tama? So parang doon parang inisip ko na, hala, nung na-realize ko yun ba ay encouragement sa akin o ano. Kasi parang hindi pa rin biro yung pagdadaanan para yung person of peace na yun ay talagang ma-brought up natin. Parang proseso pa rin talaga ng Lord at saka timing ng Lord pa rin. Ay, ito na siya ng Tayabas eh. Tapos, kanyang isinurrender yung trono na yun para mag-work po doon sa Katanawan, Quezon. No? Sino ang kasunod ni Ate Jenny? Anybody po, ang dami pong pangangailangan ng manggagawa. And anyway, kausapin niyo po kami kung sino ang kinakausap ng Panginoon para mag-full time